This morning, mga kaigsunan, ipadayon nato ang atong topic sa churches in the New Testament. Unya, padayon ta mga kaigsunan sa the church in Corinth. This is part number 3. Nahuman na ta mga kaigsunan sa katong first part ani sa letter A. Unsay ato gisgutan nato? Ang mga panghitabo. So gisgutan na to ang mga important happenings, circumstances sa church in Corinth. And this morning, mga kaigsunan, atong sugdan, letter B, the characteristics. Ani nga simbahan. Og diri makatunan nato og makita nato mga kaigsunan that the problem that the believers in Corinth are facing is the same problem we are facing today. Ang mga problema nga giatubang sa church in Corinth sa ilang panahon, maupoy mga problema nga atong giatubang karon. And I hope that we are going to learn mga kaigsunan kani mga badlong ni Apostle Paul ngadto sa church in Corinth, because it is very important that we will know also how to deal with that kind or the same problem nga atong maisgutan today. Are you ready? Alright, let's all stand, mag-pray ta para maandam gyud ning atong kasing-kasing. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us this wonderful opportunity to learn more about your words. And I pray, dear God, that you will bless your people with wisdom, enough understanding to your words, O God, nga mahatag. And I pray that you will use me, empower me as I preach your word, O Lord. And please cover us with your precious blood. Cleanse us, O God. Prepare us for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. You may take your seat, please. When we talk about the characteristic, it will not happen overnight. It may be na kuana nimo, na dana nimo, or naliwat ka, kung diin ka gikan, o asa ka nagtubo, na kopya nimo. It may be kaliwat yun ninyo. So, naanay sinugdanan. Dili na pwede mga kaigsunan nga pagkita nimo sa usa ka tawo, nahibaw dayon ka sa iyang karakter. Dili sad pwede nga ikaw maingong ka nga bag-o ni nako nga karakter. Because character is a process. Process na siya, mao nang naingon ana ka because na kay giagian sa kinabuhi nga nakapahimo nimong ingon ana. Process na because gitrain ka. Process kanang nahimo na nimo character because gitrain ka. Nahimo na nimo character because mo'y pirmi nimo makita. O kabantay mo ana mga kaigsunan kanang hilig kayo anang the enemy has been slain. Hilig kay ana ba? Unsa kinahanglan duwa? Mobile Legends. O tanawan sa netabo, ang mga bata ron, mura na pog Mobile Legend kung mag-away. Mga minor de edad pa, kamauna manunggab, kamauna mamusil, kamauna mo patay, tungo na ng COD. Di ba? COD. Ang ako naman nahibawan ng COD, kanang Lazada, kanang Shopee. Pero naam day si COD di ay nga gubat. Call of Duty. O tanawa kung sinetabo sa mga young people ron. Palaaway na, para palagubat na. Because diha nila gihatag most of their time. Pero tanawa ni mga young people, kani mga bata, they give most of their time in reading books. Ang ilang gipahait, ang ilang utok. They are more smarter than those who are cell phone users. Do you agree with that? Mao na mga batanon sa una, libro ray kuptan mga igsoon, wa may cellphone. Tanawag unsay kalidad sa mga batanon nga karon dagko na. Mas kamaos kinabuhi. Tan-awa ang sunod pakli sa generation.
Kung ang mga batanon karon tuwa diha sa social media, naghatag silang kinabuhi, tanawan sunod pakli. Wa na'y ayo. Di ka mao manghugas. Kay nanghugas sila, naa sa cellphone gyapon. Di ka mao sa aktwal. Di ka mao manilhig. Di ka mao manlaba, di ka mao mamlansa. Sao na lang. Lahi gyud to mga kaigsunan nga kamao magbanat ng buto. O di ba? So, mo nay diha magkuan, diha mo epekto kaning atong karakter kung unsay atong gi practice sa dihang bata-bata pata. Hello? Kay di gyud nato ma-deny mga igsoon kung kinsa ta karon naagyoy kalabutan ang atong kanhi. Kung yun sa tapag-grace sa atong ginikanan. Kung unsay giagian nato sa atong kinabuhi, dako jud kay kalabutan kung kinsa ta karon. Ang nakanindot plus sa teaching sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan that seals your character, ay godly character. Mao nay nindot. Mao nang importante kaayo gyud nga sa atong pagsimba sabton gyud nato ang matag pulong nga ihatag sa Ginoo to build us into a new person, a new creation as God promised. Mga igsoon, nga mahimo tang bag-o nga binuhat. So these are the characteristics mga igsoon atong isgutan tulo lang usa ato ni sumpayan sunod Domingo. Number 1, it was filled with immaturity, carnality, and strife. Sad to say, mauni ang Church of Corinth. Puno sa immaturity ang mga membro. Why kanang kuan, why lig-on sa espirituhanong kinabuhi. Tanaw na to ang simbahan karon, lig-on ba sa Kristohanong kinabuhi? Pagkahiluma. Di na ba kumutuan ng silence means yes? Silence para nako means you're guilty. Ato tan-awon ang mga churches karon mga kaigsunan immature. Ang mga men di ka mao mangwali, ang mga men di ka mao mag-soul winning. Men ha? Pasalamat na atong mga men nga nagpa-train. Immaturity man nga di ka mao mo draw sa imong sword. This is our sword. Our faith is our shield. That is part of our armor. The righteousness of God is our breastplate to protect us from the devil. And how can we use the armor of God, mga kaigsunan, if you are so immature? You don't know how to use the armor of the Lord. So muna dakong problema karon sa mga churches, mao po na problema sa Church of Corinth, mga kaigsunan, carnality. Unsa man ni carnality? Nanginabuhi sa unod nun. Nanginabuhi idealistic kayo mga kaigsunan sa kalibutan. You don't know what the Bible says. Naa ka nagpuyo kung unsay gusto nimo. Ang unod mo imuhang boss. What about strife? Mga kaigsunan, kaning sige lang away, sige lang og kanang kagubot sa kinabuhi. Kapoy ni oy. Ug mo ni makita nato sa mga churches and between churches. And there are churches trying to prove who is right and who is wrong. Di naman nato job. Ang atong job mga kaigsunan is to see to it that we are in the right way. Dili na ta magsigig tan-aw nga ang atong mga tao diha, ang uban diha, are they in the right way? Ilan ang responsibility? Atong i-make sure nga kita, we are in the right path. Nga gi-prepare sa Ginoo. In 1 Corinthians, mga kaigsunan, chapter 1. 1 Corinthians, chapter 1, please. Verse number 10 to 17. 10 to 17.
The Bible says, "Now I beseech you, brethren." Tanawag, unsay tudlo ni Apostol Paul, I beseech you. Gihangyo tamo. Pasabot na naagi problema, oy. I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Look at that. Unsay dapat sa simbahan? Hugpong. Naghugpong. Unsaon pagkahugpong kung ang pipila nga mga tao diha are judgmental believers? If the believer is a judgmental person, mao na gamiton sa yawa mga kaigsunan nga mukos og divisions, mukos og strife, mukos og immaturity. Kay mangita man na siya kauban. Amen? Ang tendency, gubon ang system, gubon ang authority. Mo nagibadlong ni Apostle Paul, ayaw mo ana. Because that is immaturity. Division is not allowed in the church. You should be perfectly joined together because that is the will of the Father. With the same mind and the same judgment. In verse number 11, "For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe," unsa may gi-declare? "That there are contentions among you." Tanawa. Mao na mga kaigsunan na hibaw-an ni Apostle Paul, mao ning balita ako nadunggan nga naay away-away ninyo. So dili maayo mga kaigsunan, dili maayo nga kita atong sundon ang panghitabo diri nga naapoy away-away sa matag usa. How can the two walk together except they be agreed? We are one church, we are one body. Have you tried that your body, your feet, duha man na kabuok mga kaigsunan? One foot will decide to go right and the other foot will decide to go left. What will happen? Muna wag yun tuguti sa Ginoo nga ang matag part sa imong lawas na utok. Kay pagkalisura, mag-meeting sa ta, mag-meeting asa magyuta. So kung sa kabady, nag-stop sa siya kay nag-meeting pa sila o sa buhaton. Muna nitabo sa simbahan, nagkakeng utok. Kinahanglan pamitingon, kay kinahanglan pang niuyon ba ang tanan? That is not the design of God in the church. The church is like a body, mga kaigsunan. Plenty of members, but there's only one head. And that head is Christ. And we ought to listen to Christ. We ought to listen to the head, mga igsoon. Unsay angay buhaton, and all the members follow. O tanawa, ang tanan nga parts nimo na ipanginahanglan. Kung gikapoy si tiil mo, send siya message sa head, I am tired. So mo decide then si head, okay, let's take a rest. O diba? Siya mo mando. Ningon din si tiyan, I'm hungry. Mo send din siya message ngadto sa brain, o niya ang brain mo mando dayon sa tiil, you go, you walk. And the hand is commanded to prepare the food. Organized. Dili pwede mo reklamo si kamot nga, di ko, kay gikapoy pud ko. Unya, niyon si tiil, ako be, nag-send una og message nga gikapoy ko. Oh, unya, unsaon man pag-supply sa problema sa tiyan, nga kung masulbad ang problema sa tiyan, mabinipisyuhan man tanan. Tayo pa nakasabot na? Mo na'y lihok sa body. Walay usa nga pwede magreklamo tungod sa panginahanglan sa usa, kundili ang tanan magtinabangay para masulbad ang problema sa matag usa. By following the head.
Mo na gibadlong ni Apostle Paul, ayaw mong sugot nga magkabahin-bahin mo. Ayaw mong sugot nga naay away-away kay mag-cause nag-division. Kinahanglan usara atong direksyon. Mga igsoon. In verse number 12, now this I say, that every one of you say it, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Nabahin sila. Kaya ba mo sa problema sa mga Corinthian believers? Para nila, kung kinsa ito nabaptize, maura ni akong ilhon. So kay nabautismohan man sila ni kuan diri ni Paul, ya si Paul gamay ra biyag nabautismohan. Nabautismohan ni Apollos, nabautismohan ni Cephas. So maura to ilang giila. Na ay division. Verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were ye baptized in the name of Paul? Mga kaigsunan, sa dihang bautismuhan ka, hinumdumigyod, maunay mong madunggan. I will baptize you, my dear brother, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. As God commanded the preachers, the pastors, ingon anaon pagbaptize, mga kaigsunan, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, then buried with him in the likeness of his death, and raised to walk in the newness of life. We are all baptized in the name of Jesus. Nga nung naa may division. Every churches should be for Jesus. Not for the name of a person na mao'y nakita nila sila katubangan. You are not here for the name of Gonzalo. You are here for the name of Christ who died on the cross for us. Siya mo'y hinungdan kanong naata diri. In verse number 14, I thank God that I baptized none of you but Crispus and Gaius, lest any should say that I had baptized in mine own name. Verse 16, and I baptized also the household of Stephanas. Besides, I know not whether I baptized any other. Yung si Apostle Paul, pasalamat ko, gamay ra ko gibautismuhan, kay basig mo I baptized in my own name. Mga igsoon. In verse number 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. Mo ni importante kayo kita nga gisugo sa Ginoo sa pagwali sa pulong sa Ginoo, ayaw gyud kahadlok og wali, mga kaigsunan. You should preach with the power of God, with the wisdom of God. Ayaw na sigig prepare sa imong kaugalingon nga mahimo kang maalamon, mahimo kang bright, daghan kay kag pundo, daghan kay kag gipanda diha ka mga baggages, ka mga lessons ug unsa pa diha. All you need is the approval of God, the power of God, that He will allow you to preach the word of God. Original. Dapat luwas ka, siyempre, because God's power cannot flow to a person who is not saved. Ikaduha, dapat surrendered ka in the water of baptism because that is the entry, mga kaigsunan, that you said to the Lord, Lord, I want to serve you with all my heart. Kay entrance man na to service ang baptism. Dili man pwede nga, feel lang nimo nga mag-work ka, hala, work na ka diretso. Total na may Bible. Nay tao maminaw nako, o man na, church na ni. Di oy, dapat send out ka. Mauna, importante gyud ang church nga dili magkabuwag-buwag. Importante ang church nga nagsunod gyud sa tudlo sa Ginoo, og dapat usara ang atong ilhon nga ulo ug mauna si Kristo. Walay division. Amen? Mauna, sugod sa mga adult, pagkatungyod mo. Amen. Because sometimes, ignorance bridge division. Ignorance bridge strife. And ignorance
leads you to immaturity. But ignorance excuses no one. Di gyud nimo pwede ingnon na Ginoo, Lord, wa jud ko kay bawa na Lord, ay sorry kay Lord. Dili oy. Di nimo pwede ingnon ang Ginoo, sorry Lord. Dili nimo pwede ingnon ang Ginoo nga I thought. Hello? So dapat mga kaigsunan, fully informed ta sa pulong sa Ginoo and apply what you have learned in the ministry of God. Iyan ning ministry. And let's work together as one unit. Mo na gibadlong gyud diri ni Apostle Paul. This is the production of immaturity, division. Mao gyud ni production ana mga kaigsunan. The production of carnality, division. And obviously the production of strife is division. Mao na kita di kita mo indulge anang kanang debate. Kay bisa pa makadaog ka, pildi gyapon ka. Kay di man nimo na win. Unya ga-stir up sa mga taong naminaw sa debate. We are commanded to go and preach the gospel of the Lord. And when God commanded us to go and preach the gospel of the Lord, He is also the one preparing a person for you to share the gospel with. Siya gasugo, siya ga-prepare. Kabantay mo ni Nathaniel, before siya nakita ni Philip, nakita na siya ni Christ. Mo na ningon si Nathaniel, ngano na ilhan man ko nimo? Gingnan siya ni Christ, sa wa pa ka nakita ni Philip, nakita na tika nga naglingkod ilawom sa kahoy. What a definite location. Dito na siya, nituo siya nga, you are the Son of God. Dali ara gyud patuhuon sa tao, dali ra sad kalimot. Mga kaigsunan, we are blessed because we are in the church of the Lord. Amen. We are blessed because we are chosen for the salvation. And we are blessed because we are part of the command of God, the Great Commission. Mga kaigsunan, wa nay lain pa nga pinakanindot trabahoon aning kalibutan na, kundili ang Great Commission, mga kaigsunan. Unsa pa may nindot pa ana? Dapat ang matag Kristohano diha excited to do the Great Commission. Dapat walay bahin-bahin ana, mga kaigsunan. Every one of you members of Lighthouse Bible Baptist Church, dapat ikaw excited ka to bring the gospel to the lost. Kay diha ta, mga kaigsunan, gimanduan. Mao na nga kinahanglan ang atong mga gipan-disciple, pasabton gyud nato, mga igsoon, this is a privilege. A privilege to serve the King of Kings. A privilege to serve the one who created us. A privilege to serve the one who died for us. To become part of the local church. Unya imo tungaon? Mabito na kanang magkuan jud og kanang tungaon jud ng simbahan, ang mga matay sa iyo oy. O mga guba ang kinabuhi. Wa gyud kalipay. Natunga naman ni simbahan na, susiha tong natunga, mga kaigsunan, ang ilang kinabuhi og ang simbahan nga nahimo tungod sa pagkatunga og nindot ba? Even ang nitabang og tunga, mga kaigsunan, nawala na. As in, nawala gyud. Before nawala, nag-usap-usap kay Sabado na magsimba. O tanawa? Hangtod nawala gyud. Lisod kontrahon ang simbahan sa Dios. Bisan lang dautan nga una-huna batok sa simbahan sa Dios, mga kaigsunan, lisod jud kaayo. Mana kung ikaw membro ka ning simbahan na, uni ang imong kasing-kasing napugasan sa yawa og dautan nga intention, hala badlungan na paupiras Ginoo, mga kaigsunan. Ang yuwa Ginoo, Lord, remove these evil thoughts in my heart against your body. I don't want the devil to use me. I want you to use me.
In 1 Corinthians chapter 3, mga kaigsunan, verses 1 to 3. 1 Corinthians 3, 1 to 3. Tanawag unsay problema ni Apostol Paul. Mao ni kasagaran problema sa mga pastor, sa mga membro. Tanawa ha? Ingon Paul, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. Kapuya anaoy. Ako ganahan magay kong bata, mga igsoon, pero kung sige na lang atubag mga bata, nga mga Kristohanon, kapuya ninyo oy. Nya bati manggod kay di man good cute ning di na bata tinuod. You know? Okay na mga bata bisag kuan wa magud kay hunahuna nga mutuman ba na sila sa imong gitudlo. Imo naman na silang gitudluan pero naba kay intention o naba kay kanang expectation sa mga bata nga imong gitudluan sa story nga mutuman nga kuan sila manabi sila sa gospel of the Lord. Na? Nga mo trabaho sila isip servant of God? Naba kay expectation ang mga bata? Nga perting kapuya sayaw-sayawan pa nimo mga bata, grabe kayo, ni-attack dito, ang mga vlog, grabe, ang imong lawas sila, gamito nimo tanan. Without expectation. Ang imo lang is gitudluan nimo ang mga kabataan as we are commanded by God to take care of them. Okay ra na. The moment nga imong nahatag ang mensahe, success. Pero kani mga dagko niya, mga bata, mga kaigsunan sa ilag kasing-kasing, babe in Christ, wa na mo'y angay, oy. Lisod na kayo. Ang mga preacher, mga kaigsunan nga nagwali sa pulong sa Ginoo, naa na expectation nga usag-usa ninyo, naamoy buhaton sa mensahe nga imo na dawat. Di mo pwede kalingtan, di mo pwede padaplin because it is being commanded. That when you hear the message of God, when you receive the command of God, you should do something about it. Muna ningon si Apostol Paul, dako ni problema kay mga baby paman mo. Ingon verse number 2, I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it, neither yet now are ye able. Mga higsoon, hagbay ra, pangutan na ang imong kaugalingon, kanus amag ka naluwas. O pangutan na imong kaugalingon, kanus ka naluwas. Unya, kuan gihapon ka, masakitan gihapon ka, og wali nga karni. Masakitan gihapon ka tights. Masakitan gihapon ka og wali mga kaigsunan nga dili uyon ang imong unod. Yun na, mag-unay part sa itong kinabuhi nga mabadlong yun ta because we are not perfect. Pero ang mature nga believer, mga kaigsunan nga dili baby, pag mabadlungan siya, magpasalamat siya. Ang baby, pag mabadlungan nimo, muhilak siya, masuko siya, manluod siya. Napay uban nga maghagis siya. O ikaw, kinsa man ka sa diyang mabadlungan ka? Are you grateful to God nga girebuke ka sa mensahe? Ingon sa Bible, mga kaigsunan, milk ra gyud ang imong madawat, kay pag meat na gani, di na nimo madawat. You cannot bear it, neither yet now ye are able. Unsay reason? Verse 3, for ye are yet carnal. For whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Hello? Dapat we walk as a believer. Dapat we walk as Christians. Don't walk as men. Sabot ana, tawhanon, karnal. Naglakaw, sumala sa unod. Bona suko kayo si Apostol Paul, mga igsoon. Bona dili dapat ni dili dapat. Are you listening? Now line number 2.
Many were puffed up with pride, considering themselves to be intellectual giants. Nabani sa simbahan karon? Nagtuo sila nga unsa sila kadako nga hasta ang pastor gusto mayukbo sa ilahang tuhod, sa ilang tiil. Daghan mga membros kay simbahanan, mga kaigsunan around the world nga murag hapit na lang payukbuon nila ang pastor nila. That is not correct. Sa church in Corinth, daghan kayo mga garbuso. Nagtuo nga mas bright sila sa ilang teacher. Nagtuo nga mas bright sila kaysa ilang pastor. Gitawag nag-intellectual giants. In 1 Corinthians chapter 3, 18 to 20, it goes Bible, let no man deceive himself. If any man among you seemeth to be wise in this world, let him become a fool, that he may be wise. You are wise in worldly things. Kasagaran ani mga kaigsunan maigo ani nga klase nga problema ang kana mga dagko kay nahuman sa kalibutan. Do not bring your educational attainment in the church. In the church, all of us are servants. Walay boss diri. Wag gyud magpag-boss-boss mga kaigsunan. Daghan kayo mga kasimbahanan. Kani pirmi man ako ni gingon ninyo, sayang people pa. Ha, grabe mo limpyo, mukamang paglimpyo sa sahog mga igsoon. Sa dihag na professional na, di na mo gunit og trapo. Di na mo gunit og silhig. Kay nga naman, na-overwhelmed sa iyahang educational attainment. Sultian ka, the more knowledge you get, if you know that you are the child of God, if you know that you are the servant of God, you need to thank God for the knowledge you have and surrender it to the Lord. You tell God, Lord, help me not to use this for my own profit, but help me to use this for your glory and honor. Gamito nas Ginoo. Apostle Paul was a lawyer. Sa diyang wa pa siya kay bawas kamatuoran, gigamit sa yawa ang iyang nahuman. Ug dako kay siya agis kadaot sa simbahan. Pero sa dihang naluwas siya mga kaigsunan. Dako kay kapusulanan sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang iyahang educational attainment. But God can use anybody. Peter, in contrary, walay nahuman. Walay nahuman. According to the Bible, mga kaigsunan, klaro kay ang gisulti, unlearned. Wa kay eskwela, kay fisherman ra. Pero, gigamit sa Ginoo. Natingala ang mga bright. Si Peter na, asa man na siya ang knowledge? Until they found out that he had been with Jesus. So unsa may lesson diha? Whether naa kay nahuman, uwa kay nahuman, surrender your life to God, surrender your life to Jesus, and He can use you the same. The same. Peter was used by God as the way God used Paul. Ang nakalahi lang kay si Paul mo gipadala mga kaigsunan sa Gentile people. But remember, si Peter nakawali sad sa mga hintil. Pero si Paul ang gyud magipada sa Ginoo, and that is why ang atong giyahat karon si Apostle Paul, ang iyang ministry mga kaigsunan. Pero mugamit ang Ginoo ni bisan kinsa basta dili nimo tan-awon kinsa ka. Ang imong tan-awon kinsa siya. Mao na kita di ta magpalig-on sa atong kaugalingon, mao na kamo yang people naamoy gikuha nga mga kurso, ayaw gyud nang himua nga hinagiban nimo para mahimo kang si ikaw, dapat mahimo kang si Kristohanon. Amen. Iya ni Kristo. Christian ba? Intellectual sa kalibutan, igsoon, never use it to become more kanang wiser than anybody else sa church.
I-surrender yun as Ginoo. Verse 19. Chapter 3, verse 19. The Bible says, "For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness." Kaklaro, ana? Muna, magpa-wise-wise ka, tungod kay taas kay kag kinaadman sa kalibutan, dad-o nimo sa simbahan, ako'y leader dire kay ako, doktorate ko. Doktorate ka sa kalibutan, dili sa simbahan. Mabito na ang mga pastor, di na nataagay mo compete, anaoy, mapadoktor-doktor punta, pastor may gitawag sa Ginoo. Muna, ang uban, matrite na lang. Hala, di na ba ko doktorate? Pastorate na ba ako? Enough na na, kay mo na'y gingon si Ginoo, I will give you pastors. What ingon na Ginoo? I will give you doctors. Kanang doktor, kalibutan na naghatag na, nga napunan kintahe kag power. We don't need those power. We need the power of God, mga kaigsunan, to preach the word of God. Kung sa mga doktor na pila pa nakapilon na doktor ka, ang mumater diha, pastor baka. Mura daghan kayo mga doktorate sa kalibutan, igsoon, ipang-rebuke ang mga pastor. No, wala kauyon sa mga teaching sa mga pastor. I-rebuke nila, word for word kintahay. Grabe na, daghan kay mga lalisan karon sa social media, ay tamog apil-apil. Hasta bisag unsa na lang ipangutana, mga bigtag kalagoy. Kung makadisciple ka, pinagis pagtubag ana nila, hala buhata, pero tanawag klaro, nakadisciple ba ka? Stick to the command. Stick to your responsibility. Ayaw pailad, mga igsoon. Ingon pa, do not leave your post. Diba? Kita gantag responsibility, diha ka gibutang. Ayaw biyai. Ayaw biyai gyud. In verse number 20, "And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise." Unsa man na siya? That they are mapuslanon? Vain. O mo na, pag naay mo dool nimo, kay maalamon siya sa kalibutan, daghan kong experience sa kalibutan, mamino kanako, ayaw ni pastor. Talik di na, biyai na. Mo na'y maghatag kadaot sa imong kinabuhi. If you do not believe, you try it. Suway, kundi ka mo tuo sa pastor nimo. Suway, sunod! Tanaw na tog asa ka dadto na. Believe in what the Bible says. Ha? Muna kita, kamo, wa mo ko nag-discourage ninyo nga ay gumanay inyo eskwela. Dapat, humnon yun na ninyo. It's better to be educated in the work of the Lord. Kay magamit ra gihapon animo kung isurrender na nimo sa Ginoo. But do not be discouraged kung kamo wa mo tagai og higayon nga makaeskwela, ay gyud mo ka discourage. Ihatag imong kaugalingon sa Ginoo kay tan-awag unsaon ka sa Ginoo paggamit. Suma total, being a servant is what we need. Be a servant of the Lord good. 1 Corinthians chapter 4, 6 to 7. 1 Corinthians chapter 4, 6 to 7, the Bible says, "And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another." Sundon ra gyud nimo unsay nasuwat. Ang uban mo labaw pa man unsay nasuwat. Dudahan pa maganig unsay nahisulat. We live according to what is written. Ang uban ba punan pag mga encyclopedia unsa na diha mga igsoon to prove that the Bible is true? Wrong! Wala na, kay sayop na. The Bible is the only book that is right. Mabitaw gitawag ning infallible. Not capable of mistakes. Pero tungod sa mga librong uban nga nabasa nimo mga kaigsunan, makaingon day ka, dili kani sayop ni.
So, sayop ni tungkol sa libro imong gibasa. Mga igsoon, aritas Bible, tinuod ni tanan. Ayaw gyud dudahi, mga igsoon. Monang ayaw huna-huna above than what is written. In verse number 7, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou that thou didst not receive? Now if thou didst receive it, why dost thou glory as if thou hast not received it? O unsa may naan nimo karon, gawa na nimo gidawat. Kanang ikaw gyud gihimo ba? Ha? Imong anak? Mo nang di nimo ipapangalaga sa Ginoo kay ako kang anak, ako'y magbuot dis pastor. Tanglos pastor, la patubangan na imong ginikanan. Kaya ako siya pahibawon nga dili siya matag-iya nimo. Amen. Ang tag-iya nimo ang Ginoo. Gipabantayan ra ka sa imong ginikanan. We do not disrespect parents, but if you war against God, God said, you choose God above all. If you cannot hate your father and mother and brother and sisters, even yourself, ingos Ginoo, you cannot be my disciple. Ang iyang explanation, ana, if you cannot love Jesus above those names that are mentioned, you are not fitted to Him. Di kaangayan, diha kang Kristo. Mo na importante kayo mga kaigsunan nga atong hinumduman. Walay labaw nato. Pantay-pantay tatanan. Walay angay sundon. Kundili ang Ginoo ra gyud. Kay wala ta ni-exist aning kalibutan na nga kanang kitay nag-produce kung unsay naa nato. Tanan iya si Ginoo. Oh, sa may matawag nimo nga imo karon. Kana imo ilong, imo na. Bisag kana di na imo. Ha? Kanang sud sa imong wallet, imo na. Dili, hastang wallet nimo, dili na imo. Iya gyud na sa Ginoo tanan. But if you are going to claim that is kanang wallet nimo imo na, aw mura baging na nimo Ginoo, ako ray musuod anig, unsa isuon ako diri, wa kay labot. Pero sa kanindot kung ang Ginoo may mubutang ana. Unsa kanindot kung madawat nimo ang tubag si Ginoo, and I will pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Unsa man mga room sa blessing nga imong butangan? Wallet. Unsa pa? Ha? Unsa pa? Bangko. Unsa pa? Ayaw sa kabinet kanay anay. Invest in business. Daghang kang kabutangan. Niyon ang Ginoo, wa nay lawak. Maglibog lang ang asa ipamutang. Kung ang Ginoo mo imo gisaligan. Pero imo nang giangkon, no? Kay matod pa nimo, nakalimot mong gugkog, pag-baptize na ko ba, nadaan akong wallet, mo to akong gikuha. Mo na, paglunod na sa imo ha, ang imong kamot. Wa na apil ang wallet. Ug ang kamot nga dapat muhatag. Wa na lubong. Mo nang kanang ang kamot nako dangerous kay ni. Kay wa ba ni na bautismo eh. Ay jug pabuang-buang nako kay basig masuntukan ta ka. Wa ni na apil og surrender. Ang yanaon nimo ang Ginoo, basig putlo na niya. Ha? Basig putlo na niya hinuon. Mao din na imo style ha? Na, uban nga pag-ana, nasubrahan ng tiil, nilapas. Parang bingbing ba, nilapas ng tiil. Nabantayan na to ng tiil bingbing. Wanapil lubong. Ayaw Jude pagpataas. In 1 Corinthians chapter 4, 18 to 20. Sa 18 to 20. Now some are puffed up, as though I would not come to you. But I will come to you shortly if the Lord will, and will know not the speech of them which are puffed up,
but the power. So sa may pasabot, anak, mga kaigsunan, the message of God should be with power, not because you are smarter than anyone else. Ang uban, sa diyang teach sila sa pulong sa Ginoo, pa-impress naman. Unya, kay ang imong intention is to impress people, why bite? Why rebuke? We ought to rebuke sin. Kay kanang mga nanglingkod diha sa lingkuranan, puros na ay sin. Kung dili mo muangkon, namakak mo, napunan inyong sin. Hasta gani inyong balay na ay sin, ikaw pa, nga nagpuyo sa imong balay. O, kinsa dire, ang inyong balay, walay sin. Mo na, digyot ka kalikay. Ang imong balay gani na ay sin, ikaw pa wa. Ingon ang Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan gyud. Unay guli nimo, imo na nang ilisan imong atop. Lisan tani para dita maigo. Galisod-lisod lang yung ka. Ang kuna na lang, sinner lagi ta. We are all sinners, mga kaisunan. Verse number 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. And we preach the kingdom. Muna niyon si Apostle Paul, iniganahan ako, wala ni over ko kanang quoted nga mga words, no, diretsuay ni muna kung ipadayon nato mga kaigsunan ang 21 unsa may gusto ninyo, muanha ko nga naay bunal o gugma, unsay gusto ninyo ha, muanha ko nga na magdakog bunal o muanha ko magdakog gugma. Mo na kamo ra gyud ga-determine mga igsoon unsang mensahe mahatag sa inyo. Amen. Oh, do you think that you don't need this message? You need this message. Kaya naagi mo pop up diha sa imong kasing-kasing. Naagi pride diha sa imong kasing-kasing. Naagi mga membro nga mag-consider silang kaugalingon nga mas bright. Mas magaling. So if you are that person, God will put you down. Kung kano sa, bahala na siya. Mga kaigsunan. At least, sa akong pag-ila sa Ginoo, God is full of chances. Merciful man siya. Number 3, problema sa church in Corinth, ang ilang karakter. They tolerated gross immorality within the church. Gitugutan nila og severe nga immorality ang nahitabo, mga kaigsunan. 1 Corinthians chapter 5, verse number 1 and 2. Tanawan sa gisulti sa Bible, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. Grabe. Nalupigan ang mga hintil. Kaya naibawaan nga mga fornication nga na-recorded, mga kaigsunan, ang pakighilawas outside marriage. That is fornication. And that is one of the most common problem nga giatubang sa mga churches. And that is why sa news, mga kaigsunan, makita nimo ang pregnancy nagkabata as young as 10 years old. Unya, ang kanang mga namabdos o kanang sayo, kung pangutan-on nimo nalipay ba sila? Naghilak in town. Og diha pa nila na-realize nga ang ilang dreams naguba na. Ang ilang future naguba na. Di na nila pwede ipadayon ang ilang pangandoy. Early pregnancy. Unsa may kuan na, unsa may cause? Fornication. Are you listening? Mao na karon ang mga batan-on karon, grabe hasta mga babay karon, maunay manguna sa laki. Maunay mangulitaw sa lalaki. Maunay mo hisgot og ingon ana ngadto sa lalaki. Ang mga lalaki po, nagwapuhan sa iyang kaugalingon. Ang wa nimo nahibaw gipaningkamutan na kasiyawa og guba.
nagtuo ka gigwapuhan sa imuha? Giguba ka! Tanawa, ini kahuman, ana. Kung budawat ka sa temptation sa yawa, tanawag unsay may tabo. Biyaan na ka. Ya, gigwapuhan. Gigwapahan nimo. Giguba na ka. Tungod kay daog ang yawa, mga igsoon, kung ikaw, young people, nagpagamit ka sa yawa, giguba ka sa yawa at your age, nga young people pa ka, distorted na imong mind. Bisan pag lalaki, nakaanak ka, lalaki, unya underage pa ka, di pa ka ready, matulid imong utok. Ingnagod, kung okay pa ba na imong utok, ang dagan ana, o ang imong utok, wa na, labad na kayo. Na nakay buhion, di kay kakabuhi sa imong kaugalingon. Paminaw mo. Giinsakto lang na inyong kinabuhi. Mo na nganong manguyabang ka, nga di pa maka pwede magminyo. Maghilason kayo ng mga young people uban, 13 anyos pa, manguyab na. Wa mo na ulaw. Ato patasaan, 17 anyos pa lang, manguyab na. Kaya ni mong buhion. Kung madayon, sa may reason nga nung manguyab. Apa panguyab, entry man na sa kaminyoon. Nga nung musod magka sa entrance, nga di banday ka musod. Di sa first gate ra ko, pastor, musod, oy. Sa first gate. Musod kay kaana, that is already a preparation of getting married. O kamo na uyab ron, sure na mo na inyong minyuan? Ha, mauna na. Ali, trial na ni Pastor Roy, trial. Wa, may trial! So may trial na, may di trials Bible. Naunsa mo eh. Kamuray kaguba sa inyong kaugalingon. Kamuray kapahinay sa dagan sa inyong kalampusan. Kaya nga naman, dapat free ka. Free ka to serve the Lord. Free ka to help your parents. Free ka to prepare your life for the future. Daghan na mo badlong ni mo. Asa man ka? Di man ka ato. Di ka agi. Unsay mo gisulob. Di sa mo kauban. Kapuya lang kinabuhi ah. Muna na imong kinabuhi ni kaminyo ni mo. Nganong imo magdalion? Ay kabalaka mo na imong padulngan. Yung maminyo na ka, di lang kalakaw basta-basta. Di ba? Samtang yung people pa ka, be free. Ano gutaw imo may paghapos na imong kaugalingon. Unbeliever pa jud. Naunsa na. Kaya mo ka naunsa ka, naunsi ka. Di ba? Sa Tagalog pa, unsihan lang. Sa malipat lang. Kanang I love you sa di saktong panahon, I lost you na. Kita na mo nagipanguyaban niya, laksot kay gnaw. Hinawayon ka, pastor. Di ato na kunos ni Noon God, na magigwapa na ibati. Sa ato pananaw ba? Depende mo na sa mutanaw God. O di ba sa inyong pananaw po, naigwapa na ibati? Pero kanang imong ibatian, na po gigwapuhan na. Tinuod man na. Kay mahalin man sad na. Wa man gyud di mahalin, mahalin gyud na tanan. Mahalin gyud na, naagi makauyon ana. Pero sa musugod kag sa dili, sa atong pananaw ba nagigwapa na ibati? Di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Mao na kung naay mo ingon gwapa na siya ay glalisa. Kung wa ka gwapahi. Kailan lain tag standard. O karon, muingon ba kag I love you sa kanang batian ka? O ngano ibig sa giinglag I love you kay naa kay tinguhan dautan. Di man sakto panahon.
Sultihan ta mo, nindot yun magminyo. Mga lalaki, paminaw mo. Nindot yun magminyo. Nga na kay ulian ba mo. Kay pirmi yun ako mo pahinumduman. Gikuha na ni mo babae, nanay bayi iya. Bayi sa iya ginikanan, nagpuyo na siya uban niya. Unya imong gikuha, asam ni mo ipuyo na in taon. Wa mo nalipong. Asam na ni mo ipuyo. Wala, paminaw mo sa nag-una. Kamu siyang nag-una, di sad mo manulti nila. Nga di lalim ning maminyo kang wakay bay. Maulaw man mo musulti. Ingnan ng mga young people, ikaw naguyab-uyab na ka, kadungog ko naguyab-uyab ka, ay naghuwat nga si pastor pa yung mga saba, ana. Na, kitan tanan, tabangay man ta, one body man ta. Makita kag young people naguyab-uyab man ka nga, di pa maka pwede magminyo. Na nakay bay, na nakay pangita. Kung nga pa kay pangita, ay si pangita ano. Pakanunon. Naliman ka sa plite, pangayon pa nimo sa imong ginikanan, ya, kanang imong dagway, kasi pangitag uyab. Wa mo na, kuhan nga, imong mama pa pagastuhon nimo, imong papa may pagastuhon sa imuhang. Ambot na lang. Ayaw mo anaw Mo na ang report, mga kaigsunan, it is reported na ay fornication. Mo man ni reason ngano manguyab ka early? Because the devil wanted to destroy your future. Kani grabe gyud ang nahitabo. Ang iyang father's wife. Giunay. O di ba grabe kay na fornication or adultery in one. Verse 2. And ye are puffed up, nagpahambog pa. And have not rather mourned that he that hath done this deed might be taken away from you, from among you. Dapat ma-evict. Nya ga-proud pa. Mga young people, proud pa kay ka. Pila na mo na uyab. Uyab na ko, di na mayab ko tudlo ba yoy. Uyab bay, sa imong na uyab, pila may nailabtan nimo. Proud pa kay stanan. Sana po, mga unom tigayin, ilabtan ako. Bugiro, wa kay bawsa na. You are popped up, the Bible says. Instead, mag-mourn ka. Nag-rejoice ka man hinoon. Munay please, magtinabangay ta. Badlungan ang mga batanon nga dili pa capable mubuhi og pamilya nga nag-uyab-uyab, badlungon na nato. Kay ang mabunalan, simbahan. Pwede ba? Okay ba mumukinsa na sila? Ingna dayon, parents, you are responsible. Ay nag-ina isumbong ti ka pastor. Unsa ko pulis? Dakpo na to na dayon. Mas grabe ang bunal sa Ginoo kaysa bunal sa pastor. Pulong man ni sa Ginoo, di man ni akong pulong. Igo ra man ko gipawali mga kaigsunan na I need to preach this. Lahi ra gyud. Mao nagiguba ang church igsoon. Nangaminyo dili andam tanawa nagamit ba? Di ba, nagkamuritsing ang kinabuhi sa pagbuhi sa ilang kinabuhi? Nga dapat nindot magkaya paminahon kinabuhi. Pero nga nung nahimo mga problema ang kinabuhi? Kay di kabuhi. Mo na, nagtuo nga, dili mahal ang kaminyoon. Ang inyorang baon, ang mahal kita. Mahal din kita. Pag-abot ninyo sa, nag-ipon na mo, mahal din bugas. Mahal ang kurinti, mahal ang tubig, mahal tanan. Kumusta naman yung mahal kita? Apil-apil pa ka. Kibaw ka mahal na tanan, ya mahal gyapon. Wala. Pagbaon mong saging.
Oh, ang kilo saging, mga igsoon, labi lang adto ka sa mall, piliting gamaya, hapit 200. Tunga sa sipi. Unya, dili tinuod ang mahal na? Unya, mabuhi pa ka ng mahal kita? Wala. Oh, ayaw labisay pastor. O sige, iningliso na to. Pag imong gingnan na babay, I love you. Kanang imong babay, kanang babay imong gingnan, I love you. Nanay pangandoy sa kinabuhi. Tibaw kayo siya magibuhat. You rob her future. Ang tinuod ana, I rob you. I rob your future. Dili I love you. Kay tinuod pa na nga mahal na nimo, tabangan na nimo nga makabuot niya iyang pangandoy. Kasabot mo? Dapat mauna. Dapat ang imong isituit mga kaigsunan nga na-provide nimo ang iyang need. Unya, na-destroy man. Nasayuhan man, di pa gyud mao. Mao na kinahanglan ta magpaduol sa Ginoo. Kay usaray gusok gikuha mga igsoon, dili daghan kay basig masipyat kag pili, at least na kay 5 ka choices. Pila ka gusok gikuha sa Ginoo? O dili 5 ha? Usara. Sa ato pa, usara gyud right person for you. O the more ka nga magsigig select and collect, the more ka masayop. But ang tao nga nakaibaw, mao'y paduli. Di naman siya tao ron, kay human naman siya nagpakatao. Jesus Christ knows who. Be close to Him. Be close to Him! Because He will not allow you to have the wrong person in your life. Serve Him! Give your life to Him! Og ayaw kuha agyod imong kinabuhi sa kamot sa Ginoo. Kaysa dihang maminyo ka sakto nga babae, mga kaigsunan, sakto nga lalaki, bisan pag-agian mong bagyo, linog, baha, bisag unsa pa, magpadayon inyong kaminyoon. Magpadayon inyong kaminyoon yun. Bisan pa ang inyong mga ugangan, maingon, uli na diri sa ato! Di gyud kay ang inyong gugma, ligon pa, mga kaigsuonan, sa kahoy dito tumos bukid nga gibug-gibugno og kanang bagyo pirmi. Ingon pa, maliso pang bukos kawayan sa inyong gugma. Lalimad ka ng gugma ha? Maliso pang bukos kawayan. Nung kang maliso na kung utok sa imo ha. Wala klaruhan ninyo eh. Paduol Ginoo kay bawo siya kinsa para malikay ka sa fornication. 1 Corinthians chapter 6, 15 to 18. Paspasan na ito ni kay maabtan tanig hapon. 15 to 18. Okay pa mo? Young people, okay pa mo? Ay, wa man naningog ang uban. Sige, pugong yun sa inyo ang sala. 1 Corinthians 6, 15 to 18. The Bible says, know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. Mga igsoon, ayon nagsayo pagbasa, unalagi bed, pastor. Si bed, forbid, bawal sa Ginoo. Wa siya ni sugot. Di kay Katrina, di na Katrioy. God forbid. Dili for bed. Gibawal sa Ginoo. Ang imong lawas, iya ni Kristo dapat. Nganong imo maghihatag ngadto sa harlot. Ha? Verse number 16. What? Kanang yung basta permerong word pa lang niya, what na? Gahi adjug oy. Gahi jug what? Imo gyapong gibuhat? Mao na. Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Ang pakighilawas na usa ang inyong lawas. And you join your body to an harlot.
And you are part of the body of Christ. Kinsa may imong gipakauwawan? Si Christ nga nanag-iya sa imong lawas. 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Hinumdumi na. So, unsay aking buhaton? Are you joined with the Lord? Are you the child of God? Are you part of the body of Christ? O diaray. Flee fornication. Palayo. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body. Nakasa ka sa imong kugalingong lawas. Pasabot na wadyo kay buot. Nangunay man ka. Mura kang naghikog. Giguba ni mo imong kaugmaon. Unya, ang one ninyo nabantay, once you did it and you do not repent, it will happen over and over and over and over and over and over and over. For you, it's normal. So you keep on sinning and sinning and sinning and sinning. And there is no sin that has no consequence. Nya, di na ba dyan kakapili o consequence? Mga igsoon. 2 Corinthians chapter 12. Chapter 12, 20 to 21. The Bible says, For I fear, lest when I come, I shall not find you such as I would. So na-expectation ang mga preacher, na-expectation ang mga pastor, nga ang imong kinabuhi mo nindot unta. And that I shall be found of you such as ye would not. O tanawa, basig di pod ka kauyon sa presensya sa imong pastor. Ingon sa Bible, lest there be debates, envyings, wrath, strifes, backbitings, whisperings, swellings, tumults. Agoy, murag kuan ra ba nida? Paborito sa mga sa lawas ba kaning unod nun nga panginabuhi. O di pa gipunan. And lest when I come again, my God will humble me among you, and that I shall bewail many which have sinned already, katong nakasuway na sa fornication, o niya pagbalik niya si Apostle Paul, naakalang gihapon diha, iyon si Apostle Paul, basig makahilak ko nimo. Tanawara? O sa gingon niya, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed. Sultihan tamo mga igsoon, kung makahilak na ang pastor tungod sa imong kagahig o pagkaluoyan nimo. Mawitaw na ingon nila ang pastor laog ba di oy, la ang pulong sa Ginoo. Because the pastor is just preaching the truth. And the truth will happen. The Word of God will happen. Are you challenging the Word of God? You are not challenging the pastor. When you disobey the Word of God, you are challenging God. Mao na miyo ka nga, di na may tabo na ko eh. May kay kumlik kay. Sige. You are not challenging me. You are challenging the Word of God. O ang reason nga nung sila lisod kay nila pag-repent, maybe, mga kaigsunan, mao ilang namatan, ingon anang kinabuhi. Some of this, no doubt, was a carry-over. Mo nagitawag nito, carry-over. Nadara nila ba sa ilang kinabuhi before sila nahimong Kristohanon. Kay makita nato diri sa 1 Corinthians chapter 6. Balikan nato sa 1 Corinthians chapter 6. In verse number 9 to 11, English Bible, know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornication, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind. Di gyud na wa nay part sa kingdom of God. Apil ang fornication, mga igsoon. O ang reason nga lisod kay nila, kay diri pa lang gibadlong na ni Apostle Paul,
Kani mga klase nga kinabuhi, wag yun part sa kingdom of God. So nadaan na yun nila. Verse number 10. Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. 11. And such were some of you. Such were some of you. Ingon anak mo, daan. But the good news is, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Mga igsoon, pasalamat ka nga naluwas ka. Bisan patuod nga nahitabo na sa imong kinabuhi before you got saved, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord. Be changed! Kung naitabo na nimo before you got saved, ayaw nagdad-adad sa imong kinabuhi, mga kaigsunan nga sa una, ingon ana magko, sa una, wa pa ka naluwas, karon luwas na ka. Karon giyugasan na ka. Karon nausab na ka sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi sa Espiritu sa atong Ginoo. You are sealed with the Holy Spirit. Ang kapait, Kristohano na ka. Huwag gihapon ka. Ang kapait gyud sa dihang na Kristohanon ka, diha nimo nabuhat. What happened? Lack of feeding. Babe will do everything. Kung wa ka nahimong matured sa pulong sa Ginoo, you will try everything. That's what baby do. Kanang mga kuan ka iba, kuryoso. Kuryoso nga why knowledge. So wayan tanan. Kita lang siya og kanang gara kayo mag sa kilamian ano. Pag kita ang bata dito sa daan, bisag magkamang gani, usa man na niya, nakita niya, usa man na niya. Isod sa baba. Di ba? Kita niya nga, lingaw kay sila, nag-inom-inom sa kay lamian, ano? Suwayan niya. Oh, muna initabo sa lihang Kristohano na kagipagsuwayan ni mutanan because you do not know that you are a new creature and you do not feed that new creature within you. Mas kusgan ang imong unod to try everything. Unya ang yawa pod may imuhang encourager. Muna maminaw ka sa imong mga worldly friends. Maminaw ka sa imong mga colleagues. Try niyo eh. Wa maka sa man ka oy. Wa diri imong mama, wa diri imong papa. Wa diri imong pastor. Unya ang Holy Spirit di ay. Ang Holy Spirit di ay unsa day nahitabo? Mao na nga pagka-grieve sa Holy Spirit, nadamay imong kinabuhi. Wa ka nagmalipayon. Mao na importante kay mga kaigsunan. Stick to what the Bible says. Pasalamat ta nga naay Corinth, Church of Corinth, nga naitabo ni para mabadlong ta, mawarningan ta nga di ni may tabo nato. Wala balikon ako, young people, ayaw gyud mog tuga-tuga kung wa pa ka-graduate. Pasabot na nag-graduate na ka, andam na ka. Andam na ka musud sa kaminyuon. Na kay ikaulian sa babae nga imong minyuan. Na kay ikapakaon niya. Kay nagkaon biya na sa ila. Daliman kay ikay nakigminyo niya imong mama, may imong pakanon sa imong minyuan. Unya sa dihang wa pa ka naminyo, priting pangaway nimo sa imong ginikanan, nya mao ra gyapon imong balikan para samok-samokon nimo iyang kinabuhi. Di ba? Para nindot ang kadaugan, ingon ani dapat ta, Kristohanon man ta, new creature, pagkalimtin na ang mga karaan nimo nakita isip Pilipino mga kaigsunan nga mag-anak og daghan para magpabuhi sa ilang anak. Sayop na. Dapat kita ginikanan andamon natong kinabuhi sa tong anak para sa ilang future. Para ini kaminyo nila andam sila
kitang nahabilin nga mga ginikanan kay biyaan magyuta kay ang Bible nag-ingon man nga mubiya sila sa ilang ginikanan o puyo sila ilahan na. So biyaan gyud ta. Hello, ginikanan. Biyaan gyud ta sadang naminyo natong anak. Enjoy ta. Why anak mo balik kay wa nay gatas? Why anak mo balik kay nasakit? Na ospital si baby. Ang ginikanan tao, nabi na ko na humanak ko, ani. Unya, ang anak mo, balik na, manuroy sa mima niya, ang baby, baka nang, abi na ko, humanak ko, ani. Cute ba ng apo? Pero kung mahimo ng responsibilidad sa lolo ug lola, kapoy na naoy. Hello? Dapat ang mga apo, kalingawan na lang ni lolo ug lola, ayaw pabantaye. Oh, ready na ka na? O ready na imong lolo ug lola kay maopoy nagsigig abugar. Tanawa na, kapuyo na imong lolo ug lola, pagasab-an na, pag maura po na yung mga saba ninyo. Oy, inyong anak, ay, ati malali! Gatuga mong panganak! Oh, maura po na yung mga saba ninyo. Stick to what the Bible says. Ayaw appeal kundi ready. Ayaw mong paminaw ang mga advisors nga wa na subay sa Bible. Tempa naminaw mo? Oh, kamo pod nga nakatilaw na sala sa pulong sa Ginoo, ina po nang uban oy nga tinuod nga nagingon ni pastor. Kasi imo ino na depende maguna brad, depende na brad. Depende. Ang pulong sa Ginoo mo imong giingnan depende. Mao ni atong final authority, di ba? O di sundo nato. Final authority go dapat mao ni magbuot sa atong kinabuhi. Mao na, what the Bible says. I am a Baptist. I believe in what the Bible says. Thank you, Church of Corinth. Sa inyong kasipyatan, kami malikay sa kasipyatan. Hinaot pa. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O God, for this morning. Thank you for rebuking our mistakes. Thank you for the Holy Spirit nga mao'y nitudlo namo karon. Salamat kay Lord sa imuha nga pagmaymay o pagpahimatngon, paggiya, tinuod gyud nga ang imong pulong mapuslanon sa doktrina, sa pagbadlong sa sayop, sa pag-instruct unsaon pag-insakto ang sayop, o sa pagtudlo unsaon pag-maintain sa sakto. Salamat kay Lord sa balang Espiritu nga maoy nagtabang namo nga masabtan namo imong pulong. Tabangi ang matago sa Lord. Hilabi na ang nabiktima na sa yawa sa kinabuhi nga imong gibadlong karon. Help them to repent. Help them, O God, nga walay muhilak tungod sa ilang mga sipyat. Tuguti, O God, nga before ang destruction mo abot, ila nang mahimo ang pagrepent. Tuguti, O God, nga ikaw mahimaya sa ilang kinabuhi. Kay ikaw man ang angayan nga mogamit ni ini. Salamat kay Lord, nini kabuntagon. Salamat sa altar call, diin makahatag mi sa response sa mensahe nga imong gihatag, Lord. I pray that you will prepare the altar for your people. Help them to come, O God, with willingness in their heart to change any mistakes nga imong nabadlong sa ilang kinabuhi. Especially our young people. Please help them to have a victorious life. A life that is being surrendered to you, O Lord. That it is you that will use them, not this world, not the devil, not even themselves, but you only. Thank you, Lord, for this invitation now. This is for your glory, O God. In Jesus' name, amen. Amen. Ipadlong ka sa mensahe.